Kamustahin naman natin ngayon ang sitwasyon sa Divisoria sa Maynila. May ulat on the spot si Mackie. Pia, nakikita mo naman siguro kung saan tayo nakatayo, ano? Itong kinatatayuan natin ay kanto ng Recto Avenue at Abad Santos. At makikita mo sa aking likuran lang, ano? Talagang halos tumigil na yung traffic. In fact, nagkakainitan na ng ulo, ang iinit na ng ulo ng mga driver. Nakasaksi tayo kanina na nagsisigawan dahil nga sa sobrang gitgita ng traffic. Paano naman hindi magkaka-traffic, Pia, no? Tianggi na kasi yung kalye mula kanto ng Recto at Abad Santos. Ito yung tumbok ng Tutuban Mall dito nga sa Divisoria. Pati yung mga kalye sa paligid ng mga shopping mall tulad ng 168, tianggian na rin. Kaya talagang masikip ang traffic dito. Kwento ng mga tindera, magsisimula yung dagsahan or inaasahan nila based on their experiences the past few days, magsisimula yung dagsaan ng mga mamimili bandang tanghali hanggang gabi na raw yan. Magdamagan na kasi itong mga tianggi dito kahit nga raw madaling araw may mga namimili pa. Kasama na dyan yung mga, kung tawagin natin, ay mga last-minute Christmas shoppers. 4 na araw na lang kasi Pasko na, pero may mga nakakausap pa rin tayong namimili ng pamasko. Ang ilan sa kanila galing pa ng Bulacan at saka Pampanga. Hindi naman daw kasi hamak na talagang mas mura pa yung mga paninda dito. At ngayon lang naman sila namimili dahil ngayon lang daw sila nagka-oras. Friday na po bakit ngayon lang po kayo namimili? Ngayon lang po nagka-time. Inano ko lang day off ng anak ko. Biyernes na, bakit ngayon lang? Ngayon lang po nagbakasyon Alam mo, Pia, may nakausap pa nga kami rito na turista na galing pa ng Germany. Pauwi na raw siya sa kanyang bansa pagkatapos nga mag-tour dito sa Pilipinas ng 2 linggo at nabalitaan niya itong bagsak presyo ng Divisoria kaya pinuntahan daw nila mag-asawa bago sila bumalik ng Germany. It's my last stage on my tour through the Philippines. I came to this market because I've heard of the small prices. Pero hindi masyadong masaya yung ilan sa mga nakausap nating tindera dito sa bangketa. Kahit gaano pa raw kaliit yung patong nila sa mga produkto na ibinebenta nila, mas matumal pa rin yung bentahan kumpara noong nakaraang taon. Halimbawa, yung isang nakausap natin, 20 pesos daw ang patong niya sa mga shorts na ibinebenta niya ng 2 for 150 pesos, so parang 75 pesos isang pares. Pero kahit magdamagan daw ang bentahan ngayong taon, kakarampot daw yung kita nila kung ikukumpara nila dun sa mga nakaraang taon. Ang tingin niya, nagtitipid yung mga tao o kung di man nagtitipid, natatalo daw sila ng mga malalaking shopping mall dito sa Divisoria. Matumal po ngayon, sobra. Hindi katulad nung nakaraan na December. Ay, mas matumal ngayon, pero parang ang daming tao. Marami lang po tao pero walang gano'ng namimili. Dati po nakaraan na December, pinupupog na yung paninda rito. Ngayon wala. Kahit po, baka naman kasi ilang araw na lang, Pasko na. Hindi, kahit nung talagang matumal. At katulad nga nung nabanggit ninyo, Pia, pamorningan na. Ibig sabihin, sinasabi nga ng mga tindera dito kanina, wala pa silang tulog dahil 24 oras sila na nagtitinda ng kanilang mga produkto. Pero yung mga shopping mall, Pia, katulad ng 168 at iba pang mga shopping mall, hanggang 9 o'clock lang ng gabi. Itong mga tianggi lang, yung mga nandito sa bangketa at nasa mga kalye, yung pamorningan, magdamagan ng bentahan. Pia? Mackie, yung pamorningan na yon hanggang 24 na o kaya 25? Alam mo, sabi sa akin nung tindera kanina, hanggang katapusan daw. So, ibig sabihin, hanggang 31. Pamorningan daw yung bentahan dito ng mga produkto. Dito sa bangketa, dito sa kalye. So, Mackie, sabi mo nga, napakabigat ng daloy ng trapiko. So, halimbawa pupunta dyan, saan mainam bumaba, saan mainam pumarada, tapos lalakarin na lang? Okay, kung magdadala ka ng sasakyan, sabi ko nga kanina, forget about it, May mga dalawang option naman na nakikita ko na pwede mong paradahan. Ito yung mga paradahan ng mga shopping mall na malapit. Pero mahirap na talaga magdala na ng sasakyan. At lahat ng mga daan patungo dito, well, dumating kami dito maaga-aga pa, kaya medyo hindi pa ganun kabigat yung traffic. Pero ngayong mga magtatanghali na, talagang mabigat na. Halos lahat namang mga daan, kalye, patungo, papasok dito sa Divisoria, talagang mabigat na. So kung gusto mo talagang mag-shopping dito sa Divisoria ng yung pamasko, lalo na last-minute shopping, tatsagain mo na talaga yung traffic.
Alright, so Maki, ipaalala lang, no, yung pag-iingat ng mga tao, wala ka naman nakikita yung mga may dalang mga malalaking bag o mga bata. May mga nakikita ka bang may bitbit na bata dyan? Madami, Pia. Yung isa nga nakausap natin galing pang Pampanga, nagpunta nga daw dito dahil nagyayaya yung kanyang mga anak. So maraming mga namimili rito na may mga dala pa rin na kanilang mga anak. Pero lagi naman nilang sinasabi, nag-iingat daw sila. So yung mga papunta pa rin dito at dadalhin niyo po yung mga anak ninyo, tandaan niyo po, talagang napakaraming tao, siksikan, traffic, at baka mawalang ang inyong mga anak. So mas magandang lagyan sila ng kanilang mga ID, yung mga palatandaan ng kanilang mga identification. At the same time, dapat, the usual precautions, pag ikaw ay magpupunta sa mga siksikan na lugar, dapat pag-ingatan mo yung mga gamit mo dahil hindi nga nalalayo dito sa ating kinatatayuan, kagabi lang nakasaksi tong mga kasama natin dito sa ENG van ng talagang nagpipickpocket. So, this is nangyayari. Ito yung nangyayari dito sa Divisoria. I just don't have the statistics. Pero talagang may mga nagaganap na petty crime. Alright, at ang nabibiktima ay yung mga namimili. Okay, Maki, panghuli na lamang, no? Sabi nila, kompleto talaga sa Divisoria. So pati mga pambalot, lahat dyan mo na mabibili para isahan na lang. Oo. Napakarami. Katulad nga nung ni-report ni Bernadette kanina, kompleto rito mula sa panlamig, kahit hindi pa naman masyadong malamig, mga murang laruan. May 20 pesos kada piraso, may 3 for 100 na laruan, mga t-shirt, kahit mga kaldero, kahit paggawa ng kandila ay kompleto dito sa Divisoria at bagsak presyo. Kaya naman sinasabi nga yung mga nakausap natin, hindi sila masisisi na talagang dadayuhin nila ang Divisoria para mamili. Alright, Maki, maraming salamat sa iyo, Maki Pulido.